Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-11 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang mga makapangyarihan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa bayan ng San Diego, may iilan lamang ang kinikilalang makapangyarihan. Ang kapangyarihan sa bayan ay mahigpit na pinag-aagawan, katulad ng nangyayari sa Roma at Italia. Bagamat mayaman at iginagalang sina Don Rafael at Kapitan Tiago, hindi sila kasama sa lipon ng mga makapangyarihan. Kahit pa may posisyon sa pamahalaan, ang kapangyarihan ay mabibili lamang sa halagang 5,000 piso. Ang mga tunay na makapangyarihan sa San Diego ay ang kura paroko ng simbahan at ang alperes. Si Padre Bernardo Salvi, isang batang Pransiskano, ang bagong kura paroko na pumalit kay Padre Damaso. Siya ay mas mabait ngunit mukhang masasakitin. Samantala, ang alperes ay kilala sa kanyang pagiging lasinggero, mapambugbog sa asawa at malupit sa kanyang mga tauhan. Natural lamang na may palihim na hidwang sa pagitan ng dalawang ito dahil sa agawan ng kapangyarihan, ngunit sa harap ng publiko, ipinapakita nila na sila ay magkasundo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ika-11 kabanata. Inilarawan ng San Diego bilang isang bayan na may iilang makapangyarihang tao na tinatawag na kasike na nakikipag-agawan ng kapangyarihan sa pamumuno sa bayan. Bagamat mayaman at iginagalang, hindi itinuturing na makapangyarihan sina Don Rafael Ibarra at Kapitan Tiago sa bayan ng San Diego. Ang tunay na makapangyarihan sa San Diego ay ang kura paroko ng simbahan, si Padre Bernardo Salvi, at ang alperes na namumuno sa mga Guardia Civil. Si Padre Salvi, na pumalit kay Padre Damaso, ay mas mabait ngunit mukhang masasakitin, samantalang ang alperes ay isang lasinggero at malupit na tao. May palihim na hidwaan sa pagitan ni Padre Salvi at ng alperes dahil sa agawan ng kapangyarihan, ngunit ipinapakita nila sa publiko na sila ay magkasundo. Mga mahahalagang tauhan: Don Rafael, ama ni Crisostomo Ibarra at pinakamayamang tao sa San Diego. Bagamat iginagalang at pinagkakautangan ng marami, hindi siya kabilang sa mga itinuturing na makapangyarihan sa bayan. Kapitan Tiago, isa pang mayaman na individual na mahilig magpasalubong ng orkestra at magpaulan ng regalo, ngunit katulad ni Don Rafael, hindi rin siya makapangyarihan. Alkalde, siya ang namumuno sa lugar, ngunit hindi rin makapangyarihan dahil sumusunod siya sa ibang mga autoridad. Padre Salvi, siya ang batang Pransiskano at kura paroko na pumalit kay Padre Damaso. Siya ay mas mabait na maituturing kumpara kay Padre Damaso at isa sa mga itinuturing na makapangyarihan. Alperes, isa rin siyang makapangyarihang tao sa lugar na ito. Siya ay mapambugbog sa asawa, lasinggero, at malupit sa kanyang tauhan. Doña Consolacion, asawa ng alperes, isang Pilipina na mahilig magkolorete sa mukha. Bagamat asawa ng alperes, siya rin ay biktima ng kalupitan ng kanyang asawa. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ika-11 kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa San Diego. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kasike, isang taong kinikilalang makapangyarihan at may impluensya sa isang bayan o lugar. Makapangyarihan, may hawak o kontrol sa kapangyarihan, may impluensya. Orkestra, isang pangkat ng musikero na tumutugtog ng iba't ibang uri ng instrumento. Alkalde, pinuno o namumuno ng isang munisipalidad o lungsod. Kura paroko, pari na namamahala sa isang parokya o simbahan. Mapambugbog, madalas manakit o mambugbog. Lasinggero, taong mahilig uminom ng alak hanggang sa malasing. Malupit, hindi maawain, mabagsik. Hidwaan, hindi pagkakasunduan, tensyon o alitan. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng lipunan noong panahong iyon.
Nagsisilbing paalala ito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon sa lipunan. Karaniwan na ang mga may kapangyarihan ay nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan nila, na kung saan ang mga inosenteng mamamayan ang kadalasang naaapektuhan. Isa pang aral na mapupulot dito ay ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili at sa iba. Ang pagpapanggap at pakunwaring pakikipagkaibigan ay hindi makakatulong sa pagtataguyod ng isang maunlad na pamayanan. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na prinsipyo at paninindigan. Kailangang maging handa ang isang tao na labanan ang mali at ipaglaban ang tama, kahit pa ito ay mga hulugan ng paglaban sa mga makapangyarihan. At diyan nagtatapos ang 11 kabanata ng Noli Me Tangere, ang mga makapangyarihan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.